Alam mo, netizens, nabibilib na ako nung dumating to sa atin eh, itong RFI 175. Kaya lang nagtataka ako, may bago. Para siyang Bergman eh. Sabi na iba, parang Kimco. Pero kayo na lang mag-decide. Ito, Ashamed, think something new under the sun. so yun netizens, ito na nga ang Rusi Pulse 150 Fi. Kung yung Suzuki Bergman is 125, ito naman is 150 at Fi din. Maganda nga ba itong motor na to? Tingnan natin yung specs. Pagdating sa makina, ang motor na to ay merong 4-stroke, single overhead cam, single cylinder at air cooling system. Merong maximum power na 8 kilowatts at 7,500 RPM, habang meron namang maximum torque na 11.8 Newton meter at 6,000 RPM. Top speed, syempre depende pa rin yan sa rider at sa kondisyon ng kalsada. Pero ayon sa manual, umaabot ito ng 90 kilometers per hour. Ang bore and stroke ay 57.3 by 57.9 millimeters, habang ang compression ratio naman is 9.2:1. Kaya asahan mo na na fuel efficient din ang isang to dahil ang kanyang average fuel consumption ay naglalaro sa around 40 kilometers per liter. Of course, it still may vary, depende sa ating throttle hobby. By the way, netizens, nandito ang kanyang fuel tank. Kung makikita nyo, nandito sa under seat. So, pag binuksan natin, meron siyang fuel tank capacity na 5 liters. Yan. Gusto to. Masyado nang malaki yon para sa kanyang fuel consumption. Kaya malayo na mapupuntahan ninyo bago kayo magpagas ulit. So, goods. Ang overall dimensions naman niya ay meron siyang length na 1,847 mm, width na 730 mm, at height na 1,055 mm. Pagdating naman sa carb weight, napakagana isang to dahil 109 kilograms lang to. Tingnan naman natin ang seat height. My height is around 5'3 to 5'4. Tatanggalin ko sa center stand. Yan, abot. Medyo malawak lang yung kanyang seat, kaya medyo bubuka ka, pero abot na abot. So good na good to for Asian riders or short riders. Ayan na siya, netizens. Di ba napakaganda? Pagdating sa front, na makikita natin, ayan nga, may pagka-aggressive, tsaka sobrang futuristic ng kanyang looks. Kasi kung mapapasin nyo, kakaiba yung kanyang forma, di ba? Meron tayo ditong LED na mga ilaw, all LED na with DRS or daytime running light pa, di ba? Sabay na sa mga modern features. Pagdating naman sa headlight, meron tayo ditong inverted projector lamps na kung makikita nyo, halos wala kang makikitang headlight, pero napakalakas ng bato niyan pagdating sa madidilim na lugar. Pati yung mga kanyang turn signals ay kung makikita nyo ay LED na din. Ang fender naman niya, kung makikita nyo, may mga design pa, hindi lang siya basta plain. Medyo maalikabok lang, netizens, kasi nasa tabing kalsada tayo, pero all goods quality. Meron din naman siya ditong R, stands for Rusi, of course. Tapos pagdating naman, kung pipisain natin or quality check natin, medyo brittle or kung makikita nyo, hindi siya ganun ka-malleable. So ingat-ingat na lang tayo kasi it might crack kapag nagkaroon tayo ng minor aberya sa kalsada or sumemplang o kaya naman bumangga. Pero napakagaling ng fender niya. Meron tayo ditong takip para maprotektahan yung inyong suspension, which is meron tayong telescopic fork sa unahan at nakamugs na rin siya. Ayan o. We also have tubeless tires at ang kanyang braking system sa unahan ay single hydraulic disc with single pot caliper. Of course, non-ABS pang isang to. Ang tatak ng gulong ay Yuan Sing. Ayan. Ang kanyang minimum ground clearance ay 125 mm naman. Pagdating sa likurang bahagi, we also have tail lamps at meron din siyang LED na turn signals. Pagdating sa gilid, meron lang tayo ditong emblem ng Pulse 150 Fi. Ang braking system naman niya sa likod ay drum brakes, habang meron tayo ditong monoshock or unit swing na suspension sa rear. Meron din siyang ilaw para sa plaka. Ayan, tapos yung plaka niya of course built-in na dyan, sabot-sabot lang. Sa mga magtatanong, meron siyang gulay board at meron din siyang hooks dito para madai ka mailagay. Ayan o, diba? May built-in na siya na hooks. And opo, tamang hinala ninyo, nandito nga ang kanyang baterya. Pero ayon sa Rusi, meron naman siyang mga daluyan kung sakaling bumabaha. Kaya safe na safe pa rin to sa mga bahaing lugar. So wala tayong dapat ipag-alala. By the way, ang size ng gulong niya sa likod ay 120 by 70 by 12. 12 inches wheels din. And ang maganda sa kanya, unlike sa mga bagong motor ngayon, meron pa rin siyang backup na kickstart. So meron ka papalubag loob during
mahabang biyahe at maabutan ka sa mga isolated places. Ayan yung kanyang CVT at airbox. Medyo maliit. Pagdating naman sa mga bulsa, dito sa kabila wala siyang bulsa, pero dito sa kabila meron. And kung makikita nyo, meron din siyang charging port. Tingnan natin. Okay, USB ready na yung kanyang charging port at medyo malalim din naman. Ayan o. Hindi pa siya keyless, meron pa siyang susi. And meron din siyang anti-theft lock. Ayan. So pag pinindot mo to, yan, nasarado na to. Hindi na siya masususian ng mga bata susundutin ng tingting or magta-try magnakaw. And para buksan, meron din siyang magnet combination dito. Tapos, shoot mo lang dito. Yan, bukas na. Para buksan ng seat, pilitin mo lang ito pakaliwa. At ayan, bukas na yung kanyang seat. Ayan. So napakalaki din ng kanyang seat storage. Tetesting natin kung kasya isang half-face helmet. So yun, Edisens, meron tayo ditong half-face na IT helmet. Tetesting natin kung kasya dito sa Crucipulse 150 Fi seat storage. Okay, nasa loob na. Hindi kasya. Testing natin pa kabila. Lalo mo ang alanganin. Hindi rin kasya. Pero yung sabi nila, yung ibang half-face helmet daw kasya dito. Pero yung specific natin na IT helmet na gamit, hindi siya kasya. Estimated ko mga nasa 20 liters itong kanyang seat storage. Malaki na rin, kasya na yung mga basic necessities natin like jacket, raincoat, papeles ng motor, all that stuff na kailangan mo dito. Pwede pa nga pang grocery. Pagdating naman sa kanyang handlebar, Edisens, makikita nyo naked naman siya. Tapos may rusi lang dito sa gitna. And fully digital na yung kanyang panel gauge. Unfortunately, hindi pa activated tong isang to kasi inaantay pa natin for releasing. But you have 2 buttons to worry about. Sabi nila, kompleto Ricardos naman na daw yung kanyang panel gauge. At the same time, nakakatulong yung kanyang windshield para magkaroon ng shadow at mas makita mo kahit sa direct sunlight yung kanyang panel gauge. Ito yung kanyang windshield sa unahan. Tingnan natin. Yan. Ganda rin, di ba? Maliit lang siya eh. Oh. Ayan, maliit lang siya. By the way, Edisens, ito pala yung mga switches niya. Kompleto Ricardos na rin. Meron tayo ditong passing switch. Merong high beam, low beam. Kakaiba yung mga pindutan niya, no? Parang futuristic na rin. Merong hazard button. Ayan. Turn signals. And of course, busina. Ang nakakagulat dito sa kabila, kung makikita ninyo, meron na siyang built-in kung sakali magpapalagay kayo ng auxiliary lights. Pwede dito na yung switch. May abang na siya. Meron siyang kill switch dito. Auxiliary light, ayan, auxiliary light. Tapos, pwede mong patayin of course yung kanyang ilaw kapag ka medyo nagtitipid ka sa baterya sa umaga. And of course, meron tayong electric start. Meron din siya mga minimalist decals lang dito. Added sa ating aesthetics. Habang sa gilid, ganun din. Mga decals lang din, ayan. Tapos, emblem lang. Maganda rin yung kanyang design sa gilid. Yeah, tapos pagdating dito, matte na. Sa mga gilid, sa mga loob din or inner fairings, matte na rin yung kulay. Dito naman sa kanyang upuan, kung makikita ninyo, napakalambot, napaka-generous ng kanyang seat. Kaya kahit na yung mga matataba o medyo may kalakihan ng mga riders is magiging comfortable dito. Especially kung may pillion ride. Tingnan natin yung materials. Ayan yung kanyang materials sa kanyang seat. Kung makikita nyo, medyo makapit naman siya. But it could be better. But for me, decent naman yung quality niya. Yung upuan niya napaka-premium din kasi merong mga stitches. Ayan o, may mga stitches siya. Grab bar para sa angkas, very reliable din. Glossy yung kanyang grab bar. Kaya nagbe-blend dito sa pinaka-fairings niya. Napakaganda rin na kanya sitting position, naka-upright. Kaya hindi ito nakakangalay sa mahabang biyahe. Relax na relax. Kaya gusto kahit sa mga standard nating riders yan. So makikita nyo kung matangkad ka na rider, meron pa rin siyang option dito for cruising style. Kaya pwede mo pa rin ilagay dyan yung iyong paa. Kaya so friendly pa rin siya kahit sa mga matatangkad na driver. By the way, meron din pala siyang emblem sa gilid. Ayan o, Rusi nakalagay. Ganda rin ang itsura niya sa gilid o. Very sharp looking din tong motor na to. Ayan. Tapos pagdating naman sa tapakan ng angkas, meron tayo dito. Ayan, parang bakal yata to, pero may paint job lang na mukha siyang alloy, pero bakal din siya. Tapos tambucho, kung makikita nyo, may heat guard naman siya and medyo somehow regular pero may pagka-sport din naman yung looks niya. Cooling system nandito, yung kanyang cooling fan. And ang maganda dyan, meron na siyang built-in na tire hugger para iwas kalat kapag ka medyo maputik yung daan. So yun na nga yung specifications ng Crucipulse 150 Fi.
Siyempre, yung gantong motor may presyo. Alamin natin kung magkano. Pero kinuha ko na yung presyo na dito. So, ang SRP ng Rusi Pulse is 82,000 pesos. Kung gusto mo naman mag-installment, mag-down payment ka lang ng 8,000. Tapos, magma-monthly ka ng 3,475 for 3 years. 4,640 naman for 2 years. At 8,140 naman for 1 year. Meron pa siyang rebate na 300 kung updated kayo magbayad o nasa oras. Anong masasabi niyo sa motor na to, Nerisys? Nagustuhan niyo ba? Comment your thoughts below. Ano pa ibang motor ang gusto niyo mapanood next vlog? Comment niyo lang sa ibaba. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.